Isa sa mga sanhi ng pagkakaroon ng environmental issues ay yung paglago ng populasyon. Kasabay ng paglago ng populasyon ay yung pagdami o pag-increase ng mga basurang ating naiproproduce. At dito sa Cotabato City, isa ang barangay ng Rosary Heights 3 sa may pinakamadaming basurang naiproproduce sa loob ng isang araw. Makikita sa video na ang mga bahay ay dikit-dikit at ang kanilang mga basura ay nasa harapan mismo ng kanilang bahay. Makikita rito ang sari-saring klasing basura, basurang mapapakinabangan, basurang walang pakinabang at mga basurang dumi ng tao. Isa sa mga pangunahing epekto nito ay ang pagbara ng mga kanal. Kapag ang mga basura tulad ng plastic at mga waste materials ay natapon sa mga kanal, nagiging sanhi ito ng pagbara at hindi tamang daloy ng tubig. Dahil dito, hindi makakalabas ng maayos ang mga tubig kapag umuulan at ang mga kanal ay nagiging sanhi ng mga pagbaha sa mga kalsada at kabahayan. Makikita sa video na may mga tubig sa kalsada dahil na rin umulan noong nakaraang araw at hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang tubig. Nagiging effect or giniganggulan no pala mapya during bumbaha siya kasi di ba madalas sa bumbaha talaga siya. So, tuwing mag-ulan, no, talagang bumahas ka rin. Oo. Bali, sa anong ways kanin, ano ba ito? Gina-ways kanin, gakuan, nag-apektuhan ni Kapamantiari. Pagka-apekto sa Kapamantiari. Namba, umampa. May bagi na. Kaya na naman niya. Goma na igini. Ito ba? Kaya epekto nga, kaya kipakokit siya. Pagkapanarita, kaya panarita. Pakokit sa wala kita. No mga may bisa madana mga klase. Mga school vlog gawasang na gakuana na di ka bagandaro motor. Ayon sa kwento ng isang payong-payong driver, napakahirap ang kanilang hanap buhay sa gitna ng pagbaha. Ang kanilang pangunahing problema ay ang mga lubog na kalsada at madulas na daan na nagdudulot ng peligro hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa kanilang mga pasahero. Kapag baha ay madalas hindi nila magamit ang kanilang motorsiklo o payong-payong dahil baka ito ay masira o maaksidente. Isa sa mga residente ng Rosary Heights 3 ang aming nakausap tungkol sa epekto ng pagbaha sa kanilang kabahayan at narito ang kanyang pahayag. Sir, no? Ano po ba yun? Pwede po ba naming malaman kung ano yung pangalan niyo? Opo. Ako si Mama Ayo. Nakatira dito sa RH3. May asawa. So, sir, no? Gaano na po kayo katagal na maninirahan dito sa RH3? Siguro mga sobrang 30 years na kami dito. Sobrang tagal na, no? Matagal So, base kasi sir sa naanuhan namin kanina, no, masyadong marami yung doon yung mga sa daan, mga putik, ganyan, tubig, sa mga sa drainage. So, sa 30 years niyo po ba na paninirahan dito is, madalas po ba talaga, like, pwede nating sabihin na madalas talaga na binabaha itong RH3? Siyempre, talagang hindi lang madalas, pero
palagi binabaha ito. Every umuulan, sir. Malakas ang ulan, lalo ng panahon ng yung bagyo, ayaw talaga baba dito. Kasi ang kanal ng dito Yes. sufficient sa pagdaloy ng tubig. Ano po ba yung epekto ng pagbaha since madalas na magbaha dito? Ano po ba yung epekto ng baha sa maninirahan dito? Dito, Yes po. isa kung nasisira ang mga gamit kasi nasa loob ng bahay na yan. Nasisira ang mga gamit, mga bangko at pati yung nasisira ng pamumuhay namin dito. Okay. Sige po. Maraming salamat, sir. Ayon sa mga residente, ang pagbaha sa Rosary Heights 3 ay halos naging parte na ng kanilang buhay, lalo na tuwing panahon ng tag-ulan. Ang pangunahing sanhi nito ay ang kawalan ng sapat ng drainage system sa kanilang barangay na pinapalala pa ang tambak ng basura na bumabara sa mga kanal. Dahil dito, ang mga tubig ulan ay mabilis na naiipon sa mga kalsada at pumapasok pa sa kanilang mga bahay. So sir, bukod po ba sa kasi ang na-observa namin kanina is bukod sa baha, is isa rin sa napansin talaga namin is yung mga basura sa paligid. Yung mga sako sa gilid-gilid, sa kalsada, mga ganyan. So, paano nyo po ba sinesegregate or minomonitor ang pag-aano ng basura since isa rin yun sa problema dito? Ganito yung ma'am. Kasi naman problema, hindi lang local yan. Maring international problema ang basura sa Maynila. Palagi bumabaha sa Maynila dahil sa basura. Dahil nakabarayan sa mga himborna, sa daanan ng tubig. Ngunit dito, meron naman kaming dito, barangay, na sila ang nag-aayos, sila ang kumukuha ng basura. Meron kami ditong sasakyan na umaakot sa basura. Sa tauhan ni Barangay Captain Pasawilan. So, everyday ba yun siya, sir? Or every week, mga ganyan? Twice a week. Dalawang beses sa isang linggo po. Nagalibot yan, lahat-lahat ng basura kinukuha niya. Ayaw ko na din. Ang barangay ng Rosary Heights 3 ay mayroong programa o solusyon upang mabawasan ang basura sa kanilang barangay. Ito ay ang pangongolekta ng mga basura o ang garbage collector. Every twice a week siyang ginagawa at every 6 a.m. ng umaga. Ang overpopulation ay ang pagdami ng mga tao sa loob ng isang komunidad at kasabay ng overpopulation na ito ay ang pagdami ng mga basurang ating naiproproduce o nai-generate sa loob ng isang araw. Isa ang barangay ng Rosary Heights 3 sa may pinakamaraming basurang may naiproproduce at kapag ang mga basurang ito ay hindi naitapon sa tamang lalagyan o basurahan ay maaari niyang maharang ang mga drainage canal o yung mga daluyan ng tubig at makakaapekto ito sa buong komunidad.